niyo kung buksan ko po ang ating Bible, ating passage sa Romans chapter 2 verses 6 to 11. And this time naman po ay papasahin ko po sa Tagalog. So Romans chapter 2 verses 6 to 11. At ganito po ang sinasabi, na siyang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Kabighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Ang Hudyo, una-una, at gayon din ang Griego. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Sa Hudyo ang una-una, at gayon din sa Griego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So, ang title po ng ating message this morning, medyo nagkaroon lang ng error dyan sa ating screen. First, nasa 3 parts yung ating series dito sa passage ng Romans chapter 2 verses 6 to 11. Ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay God's Impartiality in Judgment. So, titingnan muna natin yung paghatol ng ating Panginoon. May sinabi po si J.I. Packer, isang English-Canadian theologian and Anglican pastor, ukol sa pagiging hukom ng Diyos at sa araw ng kahatulan. Sabi niya po, bakit ba naghihimagsik ang tao laban sa konsepto ng Diyos bilang dakilang hukom? Bakit pa nila naiisip na hindi sila karapat-dapat sa Kanya? Ang totoo ay bahagi ng kanyang moral na kasakdalan, ang kanyang kasakdalan sa paghatol. Sa mga students natin, pag sabing kasakdalan, perfections. So, part ng kanyang moral perfection ay ang kanyang perfection in judgment. Isipin lang natin, mabuti ba at kahanga-hanga ang isang Diyos na hindi naglalagay ng pagkakaiba sa pagitan, or rather, mabuti ba at kahanga-hanga na kasakdalan ang kanyang kasakdalan sa nawala na ako. Isipin lang po natin, mabuti ba at kahanga-hanga ang isang Diyos na hindi naglalagay ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Hitler at Stalin kung gagamit tayo ng mga pangalan at sa kanyang mga hinirang at banal. If God does not put differences between the Hitlers and Stalins of this world and His saints, is it something to be admirable? Ang kawalan ng pagpapahalaga sa moral na bagay ay kasiraan, hindi kasakdalan ng Diyos. Ngunit kung hindi hahatulan ng Diyos ang mundo, ibig sabihin wala siyang pagpapahalaga sa mga moral na bagay. Ang huling patunay na ang Diyos ay isang perfect moral being ay ang kanyang pagtingin at pagtalaga ng kanyang sarili sa paghatol sa buong mundo. Ang buhay po ng tao sa lupa ay may direction po. Marami sa atin ang isip natin, mabubuhay ako ngayon, and then pagkatapos matatapos ang aking buhay pag namatay na ako. And then that's it. Ganun ang tingin natin. Kaya nga meron tayong kasabihan na YOLO. Ano ba ibig sabihin ng YOLO? You only live once. Ibig sabihin, gagawin ko ang lahat ng dapat kong gawin, lahat ng kasiyahan ko, sapagkat iisa lang ang aking buhay. Ito yun. Ngayon. Yun lang. Pagkatapos nun, tapos na. Pero ganun ba talaga ang buhay? Ang ating buhay ay patungo sa parating na isang araw na paghuhukom ng Diyos. Yun yung direksyon ng buhay ng lahat ng tao. Hindi sa kamatayan, hindi sa buhay. Lahat tayo ay patungo sa dakilang araw na
paghukom ng Diyos. And the fact na may sense of right and wrong tayo sa ating isipan, at mayroon po tayo ng konsepto ng katarungan para managot ang lahat ng aapi at sumisira sa batas, ay tanda po na mayroong Diyos. Yung araw na tinutukoy, itong dakilang araw ng paghukom o dakilang araw ng pagsisiyasat sa lahat ng bagay, ay sabi po ng mga aawit sa Psalm 96:11-13, pagkatapos niya purihin ng Diyos, pagkatapos niya sabihin na ascribe to the Lord all glory and honor and strength, pagkatapos niya, for He is coming to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. Kung sa chapter 1 ng Romans, verses 18-32, pinahayag po ni Apostol Pablo yung present judgment ng Diyos sa mga tao na sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mga kalikuan. Dito po naman sa Romans chapter 2, verses 6-11, pinapaliwanag niya ang pagdating ng kakilakilabot na araw ng paghukom at ang mangyayari sa araw na yon. And so, brothers, sisters, and friends, as we gather around God's Word, nawa ma-appreciate po natin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan ang katwiran po ng Diyos para sa ating katupusan at sa kahatulan ng buong sangkatauhan. At sa pagbukas niya sa ating mga mata upang makilala siya, panalangin ko na malumbay po tayo sa ating mga kasalanan upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay po sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Dito sa aklat ng Romans, ang kausap po ni Apostol Pablo sa kanyang liham ay ang mga Jewish and Gentile community of believers sa Kapitolyo. Sila ay hindi pa nakakatanggap ng apostolic instruction. Wala pang apostol as at the time of writing ay nakakapunta sa Rome. Wala pang nagbibigay ng teaching sa kanila. Although nagkaroon na ng ministry doon, nagkaroon na ng church sa Rome, hindi pa sila nakakatanggap ng apostolic instruction. At may nagbalita po kay Apostol Pablo na mayroong opportunity sa Kapitolyo kaya nasiyahan siya na sumulat sa kanila. Sa chapter 1 verses 16-17, pinahayag po ni Apostol Pablo na sabik siyang ipangaral ang magandang balita at hindi niya ito kinahihiya sapagkat ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng mananampalataya. Lahat ng mananampalataya. Unahin sa Hudyo at gayon din sa Griego. At dito sa magandang balita, pinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran. So it is only by this righteousness na pinagkakaloob ng Diyos, a righteousness that is outside of us, or ayon sa mga theologians, itong righteousness na ito is alien to us. That man will have a right standing before God. Kung ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa chapter 1 verses 18-32 naman, pagkatapos niya banggitin ang gospel at ipaliwanag ito, pinakita niya sa verses 18-32 kung bakit napupuot ang Diyos. Bakit siya galit? And yung galit niya, pinakita ni Apostol Pablo at piniliwanag niya na both Jews and Gentiles ay nangangailangan ng katuwiran ng Diyos. Hindi yung katuwiran natin, katuwiran ng Diyos para maging maayos ang ating kalagayan sa kanyang harapan. And so, dahil dito, dahil sa ating mga kasalanan din, nanganganib tayo sa kahatulan. And it doesn't matter kung sila ba ay ang unang pinahayagan ng Diyos ng kanyang salita at tipan, sapagkat kung ano ang kasalanan ng mga Hentil, siya rin kasalanan ng mga Hudyo. Kung ano ang ginagamit ng mga Hudyo na panukat, ganun din ganun din ang gagamitin sa kanila. Hinahatol nila sa kanilang kapwa, siya rin naman kanilang ginagawa. And so, and this simply means ayaw nila sa Kanya. Tinanggihan nila ang kabutihang loob ng Diyos. Kaya sabi po sa verse 5,
Sabi po sa verse 5, "But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God." Ang chapters 2, 6 to 11 ay medyo magiging technical lang tayo. Kaya ko hinati-hati yung ating pag-aaralan. Today, ang pag-aaralan po natin ay verse 6 and 11 regarding sa paghuhukom ng Diyos. And then next week, titignan natin ang verses 7 and 8 na may diin sa punishment on the day of judgment. And then sa June 22, pag-aaralan natin ang verses 9 and 10 na may diin sa rewards on the day of judgment. It is because ang pagkakagawa dito sa verses na ito ay naka-kiasmos. Itong kiasmos ay isang figure of speech or literary device na kung saan nakabaligtad po ang kapantay na konsepto na binibigay ni Pablo sa verses 6, 7, and 8. So, ang kapantay po ng 6, 7, and 8 ay 9, 10, and 11. Pero magkabaligtad po ito. Kaya ganito ang pagkakaayos natin at pag-aaralan natin in the next few weeks. So, in our passage today, we need to ask, because all of us are in danger of the judgment of God, what is God's standard in judging Jews and Gentiles when we all stand before Him? Mangyari lamang po, bago ako magpatuloy, welcome po ang ating mga kabataan sa church. Ngunit gusto ko rin pong bigyan ng paalalahanan ng mga magulang na it does not mean na hindi tayo mag-exercise ng ating responsibility na disiplinahin ng ating mga anak. So, we welcome them. It is our responsibility na ipakita sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, kung ano ang itsura ng maayos na pagsamba. But at the same time, we must also remember na ang ating mga bata ay nangangailangan din ng disiplina. And it is also our responsibility na disiplinahin sila. So ngayon, sa umagang ito, ay ganito ang tatanungin natin as we approach Scripture. Because all of us are in danger of the judgment of God, what is God's standard in judging Jews and Gentiles when we all stand before Him? Because all of us are in danger of the judgment of God, what is God's standard in judging Jews and Gentiles when we all stand before Him? Dahil lahat po tayo nanganganib sa kahatulan. Ano ang pamantayan na gagamitin ngayon ng Diyos sa paghatol sa mga Hudyo at Hentil? Pag sabi natin Hentil, uulitin ko po, ito yung hindi mga Hudyo. Kasama tayo sa mga Hentil at hindi Hudyo. So, may pagkakaiba ba doon sa pamantayan na gagamitin ng Diyos kapag hinatulan ang mga Hudyo sa Hentil? This now leads us doon sa verse 6. Or start tayo sa verse 5. Para merong transition. Verse 5 and 6. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each person according to his deeds. So pagkatapos banggitin po ni Apostol Pablo ang mga kasalanan ng mga Hudyo at ipaliwanag na maging sila ay makakasama sa kahatulan, pinaliwanag niya ang pamantayan ng Diyos sa paghatol. Sabi niya sa verse 6, who will render to each person according to his deeds. According to his deeds. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay ang Diyos, ang subject ngayon. Siya po ang magpapahayag ng kanyang puot at tapat na paghukom. Siya po ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Itong sinabi ni Apostol Pablo, it seems ay pinagsamang Psalm 62 verse 12 at saka Proverbs 24 verse 12. Sa mga nagsusulat, pwede niyong ilagay dyan na conflation ito ng dalawang verses, Psalm 62 verse 12 at saka Proverbs 24:12. At ganito po sinasabi. Sa Psalm 62, ang loving kindness is yours, O Lord, for you recompense a man according to his work. Sa Proverbs 24 verse 12, sabi, if you say, see, we did not know this, does he not consider it who weighs the hearts? And does he not know it who keeps your soul? And will he not render to man according to his work? Scholars say na itong konsepto na
pagbabayarin ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga gawa, ay paniniwala rin sa Judaism. So by quoting the Old Testament, Paul is now reinforcing itong paniniwala sa kanilang mga isipan. Bakit kaya? Bakit kailangang i-reinforce ito ni Apostol Pablo? May pagkakaiba sa paniniwala ng mga Hudyo at sa pinahayag ng Diyos. Ang pamantayan po kasi ng Diyos sa paghatol ay hindi tulad ng mga tao. Hindi tulad ng ibang mga Hudyo na hindi tuwid ang kanilang paghatol. Na iba ang batayan na ginagamit sa mga Hentil at iba sa kanilang mga sarili. Last week na pag-aralan natin na ito ang ginagawa nila sa mga Hentil. Oh, Paul, tama lang! Tama lang na sinabi mo sa chapter 1, verses 18 to 32 na hatulan ng mga Hentil dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga sa chapter 2, verses 1 to 5, sabi niya, kasama kayo. Kasi kung ano ang hatol nyo sa mga Hentil, yun din ang ginagawa nyo eh. Pare-pareho lang kayo ng kasalanan. And therefore, lahat tayo mananagot sa harapan ng Diyos. Pero ang ginagawa nyo, pagpapaimbabaw yan. Hindi nyo naiintindihan na sa ginagawa ng Diyos sa inyo, sa pagpapakita niya sa inyo ng kabutihang loob, tapos hindi kayo nagsisisi, you are simply heaping up wrath, storing up wrath on the day of judgment. Tapos dito, sabi ni Apostol Pablo, God who will render to each person. Which means, ang bawat isa po sa atin ay mananagot. Haharap tayo sa Diyos at tatanggap tayo ng hatol sa Kanya. Noong 1980s, may mga lumabas na mga tracts. Matatandaan natin yon, yung mga kaidaran ko, yung mga, hindi ko lang alam sa mga Gen Z, saka sa mga millennials, kung nakita niyo yung mga tracts na yun, may pag namatay daw tayo sa heaven daw, may isang tilon na malaki. Tapos parang may projector ang Diyos, doon daw ipapakita ang iyong buhay, ganun ang magiging kahatulan. Hindi ganun. Hindi. Walang tilon. Lahat po tayo sabay-sabay. Hindi ko alam kung paano to gagawin paano tayo hahatulan ng Diyos, pero lahat tayo haharap sa Kanya. Ang sabi dito, each one of us. Lahat po tayo mananagot sa Kanyang harapan. And He will render to each person. Sabi dyan. Bawat isa sa atin ay tatanggap ng hatol. And then in verses 9 to 10, ganito raw ang mangyayari sa araw ng kahatulan. Sabi dyan sa chapter 2, verses 9 to 10, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first, and also to the Greek. But glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first, and to the Greek. Sa mga tuwid, hahatulan niya ang Hudyo at hindi Hudyo. Hahatulan niya rin ang gumagawa ng masama at mabuti. Iisa lang po ang pamantayan ng Diyos sa paghatol. Walang makakatakas. Hindi ito tulad sa classroom na makakahingi tayo ng exemption sa teacher natin. Walang ma-exempt dito. Lahat tayo, lahat ng tao, dadaan dito. Ngayon siguro naiisip po natin, Pastor, di po ba ang salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone? Bakit po ang batayan ng paghuhukom ng Diyos ay ayon sa gawa? On the one hand, makita natin sa Bible, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And on the other hand, ang basis ng kanyang judgment is according to deeds. Tama po kayo. According to Scripture, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Just a few verses earlier, sinabi po ni Apostol Pablo sa verse 17, the righteous man shall live by faith, or the righteous man shall survive by faith. He shall live by faith. And then, in Romans 3:21 to 22, pinalikan ni Pablo itong temang ito at piniliwanag niya na ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang ay gawain po ng Diyos sa kasaysayan ng katubusan. It's clear, hindi po nagkakamali si Pablo
sa kanyang pinapangaral. The Bible does not only teach that salvation is by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone. It also teaches that God's basis for evaluating us and judging us on that day, on the day of the Lord, is according to works. Pagkatapos ipaliwanag ng Panginoong Jesus, punta tayo sa kanyang buhay. Pinangaral ba ito ng Panginoong Jesus? Yes. Pagkatapos ipaliwanag ng Panginoong Jesus na buhay po ang kapalit sa pagsunod sa Kanya. Diba? Ano ba ang definition ng discipleship? If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Pagkatapos nun, sabi ng Panginoong Jesus, meron ba tayong maibibigay na kapalit para sa ating buhay? Sapagkat kung ano ba ang kapakinabangan ng buhay kung makukuha natin ang buong sanlibutan at lahat ng kaya nating tangkilikin sa mundong ito. Pero mawawala naman din pala ito. If we will lose it, what profit is there? Pagkatapos siya ipaliwanag yun sa verse 27, sabi niya, "For the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels, and will then repay every man according to his deeds." May parating po na paghatol. Bukod sa Psalm 62 and Proverbs 24, the New Testament clearly and consistently teaches itong standard of judgment ng Diyos. From Old Testament to New Testament, consistent ang Bible sa tinuturo. We have to understand po na ang mga kausap po ni Apostol Pablo ay mga Hudyo at paniwala nila na pinapaboran sila ng Diyos. Paano nila nasabi yun? Pag binalikan natin ang Old Testament, makikita natin sa kanila unang nagpahayag ng Diyos. Sasabihin nila, kami ay kay Abraham, kay Amang Abraham. Bakit nila sinasabi yun? Sapagkat ang pinili ng Diyos si Abraham. Mula kay Abraham, nagkaroon ng bansang Israel. Hindi lang yun. Sa kanila rin, pinahayag ng Diyos ang kautusan. Kung ano ang pamantayan ng Diyos, kung paano mabuhay sa kanyang harapan. And so, sila ang binigyan ng tipan. Sila ang unang nagkaroon ng ugnayan sa Diyos. Sa mga katuwid, may pagtingin ng Diyos sa kanila, kaya feeling privileged sila. Ngayon naman, ang problema sa kanila, sabi nga natin, pag binalikan natin, yung chapters 1 at saka chapter 2, verses 1 to 5, nasobrahan naman sila. Tama na mayroong pabor na pinakita ang Diyos sa kanila. Pero, feeling nila, mas mataas sila kaysa iba. Feeling nila na ang kasalanan nila ay ibabaliwala ng Diyos sa araw na yun. Para magising sila sa katotohanan, sabi ni Pablo, sa araw ng paghuhukom, it is not your claims of belonging to a bloodline. Walang kinalaman yan sa dugo o sa lahi nyo, or claims of covenant privilege. Walang kinalaman yan sa tipan nyo sa Diyos. That will not matter on that day. Ang ating mga gawa ang dadaan sa masusing pagsisiyasat. Uulitin ko, sa araw na yon, ang sisiyasatin ay ang ating mga gawa. And to be clear, hindi po sinasabi ni Apostol Pablo dito na kailangang idagdag mo ang gawa sa pananampalataya para makatayo ka sa araw ng paghukom. Hindi niya sinasabi na kailangang idagdag ang gawa sa pananampalataya. Rather, ang ating mga gawa ang magpapakita kung may pananampalataya tayo kay Kristo o wala. Uulitin ko, ang ating mga gawa ang magpapatunay, ang magpapakita kung may pananampalataya tayo kay Kristo o wala. Pinatutunayan ng ating mga gawa kung si Kristo nga ba ang ating pag-asa o hindi. Pinatutunayan ng ating mga gawa kung si Kristo nga ba ang ating pag-asa o hindi. Marami pong nagsasabi na sa panahon ngayon na sila ay kay Kristo, na sila ay Kristiyano.
Sasabihin nila, tumanggap ako noon. I prayed the sinner's prayer. I did this, I did that. Okay. Pero paano ka ba namuhay? Pinakita mo ba sa buhay mo na ang tinanggap mong pananampalataya ay hinanda ka para sa dakilang araw ng paghukom? Pinapakita ba ng iyong pananampalataya, ng tinanggap mong mensahe, ng tinanggap mong magandang balita, na may araw ng paghukom, na si Kristo lang ang iyong pag-asa? Yun yung kailangan nating harapin. It is not enough to say na, dyan ako nagsisimba sa malaking church dyan kasi sikat yung mga tao dyan. Dyan ako nagsisimba kasi yung church dyan may aircon. Ayoko sa walang aircon. Kasi yung mga nagpupunta dyan kasi mga kilalang mga tao, pwede akong makakuha ng mga accounts. At least para marami tayong dahilan. Mga pansariling dahilan. Pero ang tanong, at the end of the day, will our works prove that our faith has prepared us for the day of judgment? Does it show that Christ is our only hope? Hence, ang tunay na pananampalataya ay namumunga sa mabubuting gawa. Hindi ito dinadagdag. Ang tunay na pananampalataya, ang totoong pananampalataya, namumunga yan. Tulad sa isang magandang puno. Mamumunga ang isang magandang puno. Hindi mo pwedeng pigilin yan. Ganon din ang pananampalataya. Hindi mapipigil na umusbong ang bunga niyan at mamunga yan sa magagandang gawa. Walang kailangang idagdag sa kaligtasan. Kaya sa araw ng paghukom, ang ating mga gawa ang magiging panlabas na patunay. Ito ang magpapatotoo. Number 1, ano yung magiging patotoo ng ating mga gawa? Sa mga mananampalataya na sila ay pinawalang sala kay Kristo at nananatili kay Kristo. Pangalawa, sa mga hindi mananampalataya, anong magiging patotoo ng mga gawa? Sa mga hindi mananampalataya, patunay ito na tinanggihan nila si Kristo in favor of something else, whatever that something else is, at nananatili sila sa kasalanan imbis na pagsisihan ito. Yun yung magiging patotoo sa kanila. Mayroon po tayong kasabihan. Ang batas ay para sa may hirap, para sa mayaman, o para sa lahat? Para sa lahat. Ang batas ay para sa lahat. Which means that it applies to everyone. Mayaman o mahirap, and it doesn't matter if hindi mo alam ang lahat ng batas. It still applies to you. Ngunit noong unang panahon, mayroong mga huwes na hindi talaga patas kung pumatol. Tiwali. Maging sa panahon natin ngayon, mayroong mga ganyan. Palibhasa alam nila na nasa tungkulin sila. Iba ang treatment sa mga mayayaman at ma-influensyang tao at iba rin ang treatment sa mahihirap. At kaya nilang gawin yun sapagkat pinag-aralan nila ang mga batas. Kaya nga may mga old passages may mga passages sa Old Testament po na nagpapaalala sa mga Israelites. And especially sa kanilang mga matatanda at sa mga officials. You shall do no injustice in court. You shall not be partial to the poor or defer to the great, but in righteousness shall you judge your neighbor. In righteousness you shall judge your neighbor. Sabi sa Leviticus 19:15. Now, it is because anong basis bakit ito kino-command ng Diyos sa kanyang bayan? Natural, hindi ka naman pwede kasi na magtatag ng bayan based on yung sinful behavior ng tao. Hindi. Kailangan kapag nagtatag ka ng bayan, kailangan ang foundation na ilalagay mo ay yung foundation of righteousness para maging maayos yung haligi nito. Maging maayos yung kanyang katatayuan. And so the reason God, at ang basis ngayon nitong righteousness na ito, hindi naman definition ito ng tao. Nagmula ito sa Diyos. Because God is righteous and He wants
this righteousness to be reflected sa kanyang bayan. The reason God judges all of us according to our works now, the reason God judges all of us according to our works is because He is no respecter of persons. He does not play favorites. As if may nakita siyang katangi-tangi o kapaki-pakinabang sa atin. Na parang ganito yun. Pag sinabi natin may favoritism ka kasi, it is based on yung need natin na minamatch natin doon sa katangian ng taong pinapaboran natin. Kaya sinabi na favoritism. Tayo yung nangangailangan at kailangan natin yung katangian at kung ano man ang meron ang ating pinapaboran, gusto natin na may makuha tayo doon sa kanyang katangian. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi siya in need of any of our qualities. Yung mga qualities siya nga nagbigay sa atin nun eh. Ang Diyos ay hindi nangangailangan. He is perfect. Walang kulang po sa Kanya. Ang pagiging makatarungan at patas ay perfection po ng Diyos. Justice is an attribute of God. It is an excellency of God. Sabi po ni Apostol Pablo sa Romans 2:11, ngayon, why is he like this? Bakit ganyan siya? Why? Because there is no partiality with God. Hindi siya nagtatangi. Sa original language, itong salitang partiality, sa Tagalog nagtatangi. Sa ibang versions ng English Bible, sabi dyan, respecter of persons. Literally, sa original language, dalawang salita po ito na pinagsama. Ang ibig sabihin po ng mga salitang ito ay to receive face or to lift up face. It means to judge by the face or on appearance, to judge based on appearances. Ang Diyos po ay hindi humahatol based sa appearances natin o sa kung anong tingin niya. He judges based on the reality of our works. Hindi po siya nagtatangi ng tao. And because all of us now are in danger of judgment, what is God's standard in judging Jews, both Jews and Gentiles, when we all stand before Him? Ano pong sagot sa tanong natin sa umagang ito? Isa lang naman ang point natin eh. Isa lang. Dito sa verse 6 at saka verse 11, God will only have one standard in judging man. He will only have one standard in judging man according to our deeds. Iisa lang ang pamantayan ng Diyos sa paghatol sa bawat isa sa atin, ayon sa ating mga gawa. Mga kapatid at kaibigan, sa kanyang katarungan, kailangan niyang hatulan at parusahan ng tao. Hindi porket ang Diyos ay nagpapatawad, ibig sabihin pagbibigyan niya tayo. At hindi tayo mahahatulan. Does not follow. Ang Diyos ay hindi tiwali. Nagpapatawad siya. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo haharap sa Kanya at hindi tayo hahatulan. Sa kasaysayan po, nakita natin na may isang tumayo para sa atin. At humarap sa katarungan ng Diyos, sa galit ng Diyos. Siya po ang tumanggap sa puot ng Diyos. Siya po si Jesus. Siya ang naging ating kapalit. Siya po ang naging representative po natin sa harapan ng Diyos. Sa kanyang matuwid na gawa, sa kanyang buhay, tinupad niya ang hindi ginawa ng ating unang magulang na si Adan. Adam was supposed to be our representative for mankind. Pero nagkasala siya. Kaya mapinadala ng Ama si Jesus para maging tao. We needed a representative. We needed a substitute. And today we confess that Christ is our righteousness. Because binilang po tayong matuwid, pinatawad sa mga kasalanan, pinapaging banal, at iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik ng dahil kay Kristo. Ganyan po kaganda ang panukala ng Diyos. Kaya tayo pinatawad dahil kay Kristo. Hindi tayo humingi tayo ng tawad. Nang dahil sa kanyang anak, kaya tayo pinatawad.
At sa araw ng paghuhukom, hindi galit ng Diyos ang sasalubong sa atin. Bagamat kailangan pa rin tayong dumaan sa hatol, hindi galit niya sapagkat ang galit niya ay binuhos na niya sa kanyang anak. Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa kaligtasan. At dahil nananalig tayo kay Kristo, tama lang na magbago ang ating mga pananaw at gawa. Uulitin ko, dahil nananalig tayo kay Kristo, tama lamang na magbago ang ating mga pananaw at gawa. Tama lamang na magbunga ang ating pananalig o ang ating pananampalataya sa panibagong pananaw at gawa ayon sa ating sinasampalatayanan. All of our thoughts and plans and work of our hands should have a heavenward direction. Pero kung ang ating mga gawa at pag-iisip ay hindi nababago at hindi nababatid ng pananampalatayang taglay natin, tama lamang na magtanong tayo. Tama lang na itanong kung ang ating pananampalataya ba ay totoo, kung ito ba ay tunay, kung ito ba ay taus-puso. Tama lang na tanungin natin. Sinasabi natin na kay Kristo tayo, pero kung hindi nagbabago ang ating mga pananaw sa buhay, kung hindi nagbabago ang ating mga gawa, abay magtanong tayo, anong klaseng puno ba ako? Kung puno ka ba na namumunga? Ang alam ko lang, ang isang bagay na hindi namumunga ay masamang damo. Faith should inform our works today. At the present time, because we say that we are in Christ, faith should inform our works. On Judgment Day, it is our works that will prove the kind of faith we have, whether genuine saving faith or not. So ngayon, as an application, kailangan natin tanungin ang ating mga sarili. Is my faith or is my belief preparing me today for the coming Judgment Day? Is my faith preparing me today for the coming Judgment Day? Yun yung dapat nating harapin. Lahat po tayo nagkasala laban sa Diyos. Parehong Hudyo at hindi Hudyo. Kaya nga haharap tayo sa Diyos sa dakilang araw ng paghukom. Iisa lang ang pamantayan ng Diyos sa paghatol. Pagbabayarin ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga gawa. At lahat ng tao dadaan dito. Mapapatunayan sa pamamagitan ng ating mga gawa kung tayo'y may tunay na pananampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, then be comforted, my brother and sister. Pero kung hindi ka sigurado, magmakaawa ka sa Diyos. Ngayon pa lang. Sapagkat huwag mo nang hintayin na dumating pa ang araw na ito. Sa araw na ito, wala nang pagmamakaawa. Lahat ng galit ng Diyos, ibubuhos niya sa buong mundo na ayaw sa Kanya. Sa araw na ito, walang pagsisisi, walang pagmamakaawa. There's nothing left, kundi judgment na lang. Huwag nating hintayin. Sa araw na yun, mapapatunayan sa pamamagitan ng ating gawa kung wala tayo sa Kanya. And so, sa araw na yun, makakaasa tayo na ang katarungan ay magiging patas. Walang sino-sino. Walang Hudyo, walang Hentil, walang mayaman, walang mahirap. All of us will face God on that day. And for Christians, for you, my brothers and sisters, just as we have been justified in Christ, so will He make us to be witnesses of God's impartiality in judgment. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukod natin ang ating sarili sa matuwid at dakilang Panginoon. Time and love.